Hello, magandang umaga mga kapatid o anumang oras na napanood ang video ito. Welcome sa ating channel. At tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral about justification. And today, ang pag-aralan po natin ay the results of justification. Sabi ng Romans 5, verse 9 to 11, NIV version, since we have now been justified by His blood, now, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So, ang ating pong Panginoong Jesucristo, since tayo po ay pinawalang sala, so kung dati ikaw po ay kalaban ng Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos, ngayon po ay pinawalang sala tayo, ibig sabihin pinagkasundo tayo doon sa Panginoon natin, no, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, di ba? So, napakaganda, no, kasi isa sa bunga na makikita po natin dito is the reconciliation, okay, ng atin pong pagtitiwala kay Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Then sabi ito, we have been reconciled and shall we be saved through His life. So makita natin na malinaw po dito talagang ang Diyos ang gumawa ng paraan paano po tayo maibalik sa Kanya, no? Dahil tayo po ay napariwara, tayo po ay nagkakasala, tayo ay lumabag sa utos ng Diyos, at dahil doon ang Diyos po mismo ang gumawa ng paraan paano po tayo makabalik sa Kanyang kanlungan. So these are the results of justification. Number 1, reconciled with God. Sabi ng Colossians 1 verse 20 to 22, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things on earth or things in heaven. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled in the body of His flesh, through death, to present you holy and unblameable and reprovable in His sight. So makita po natin dito mga kapatid, no, na tayo ay we have peace now with God, kasi kahit nung tayo po ay nagkasala, ang Diyos po gumawa ng paraan, si Kristo ay namatay para sa atin. Okay? So dito, nung tayo ay pinawalang sala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan doon sa cross, nagkaroon na po tayo ng kapayapaan sa ating Diyos Ama. No? Ibig sabihin, kaya nga na-reconciled, no? Kung tayo, kumbaga, para bang magkaaway, para bang isang mag-ama, no? Mag-ama na nagkaaway. So paano magkabati uli? Paano maibalik yung dating relasyon between father and son? So ngayon, ang Diyos mismo, siya po ang namagitan, si Kristo mismo na mamagitan between us and God, na ma-reconcile, 'di ba? Ma-reconcile, maayos, magkasundo muli, at maibalik yung magandang ugnayan natin sa Panginoon. Kaya po, napakaganda po, no? Sabi dito, whether the things in earth or things in heaven, and then you were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works. Kasi ang dami nating mga ginagawang mga pagkakamali, pagkakasala, lalo na sa ating isipan, na kung saan ay tayo po ay dami nating iniisip laban sa Panginoon. But then, ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para po sa ating lahat. Okay? Number 2, access to God's grace. So, nagkaroon po tayo ng access doon sa kanyang biyaya. Romans 5 verses 1 and 2, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. So nakita po natin,
karoon po tayo ng access doon sa kanyang biyaya. Kasi po, napawalang sala ka eh. Kaya nga nung si Kristo ay sumigaw doon sa cross na natapos na, at nung siya'y namatay, di ba? Nung siya'y namatay doon sa cross, napunit po yung tabing ng altar, no, doon sa the Holy of Holies. Ang ibig sabihin noon ay na makita na natin, no, yung nandun sa loob ng altar. Okay? Kasi dati bawal yun, kay may kortina yon. Talagang bawal po makalapit ang tao doon, bawal magkaroon ng access ang tao doon. Pero nung si Kristo ay namatay sa krus, nahati po yung tabing. Okay? So ibig sabihin nagkaroon tayo ng access. Kaya nung ikay pinawalang sala ni Kristo, nagkaroon ka ng access doon sa biyaya ng Diyos. 'Di ba? At kaya nga tayo ay we can call Abba Father. Kasi ibig sabihin, ikaw ngayon ay nagkaroon na ng karapatan bilang isang anak ng Diyos, no? 'Yun po ang kagandahan nung ginawa ni Kristo sa krus, sa kanyang kamatayan, sa pamagitan ng pagbuhos ng dugo doon, tayo po ay napawalang sala. So kailangan lang natin, sabi nga dito, through our faith in Him. Kailangan natin manampalataya, no? At maniwala kay Jesus Christ, our Lord and Savior. Okay, number 3, rejoicing during suffering. Okay? Sabi ito ng Romans chapter 5 verse 3 to 5. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So dito, kita natin dahil nga napawalang sala ka na ng Panginoon, no, pinatawad ka sa kanyang mga pagkakamali nung tinanggap mo si Kristo, 'di ba? Hindi naman tayo exempted na wala na pong suffering. Kaya nga marami pong mga tao ayaw nilang sabi nila ayaw nilang ma-born again o ayaw nilang maging isang Christian kasi nga natakot sila, no? Kasi yung iba nagkaroon talaga pa ng mga suffering. Talagang may suffering naman. Pero nga, ang kagandahan po nito nung tayo po ay nakaunawa na sa salita ng Diyos, yung mga pagsubok na ito, yung mga tawag doon, mga trials, mga problems na atin po na-encounter ay nagpapatatag po yun sa atin, no? Kaya kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano at ikaw ay dumanas ng pagsubok, masaya ka. Kasi ibig sabihin, nadanasan mo rin yung mga naranasan ng mga mananampalataya, no? Lalo yung mga namatay sa persecutions, 'di ba? Tayo hindi ba naman tayo pinatay sa persecutions in our time? Napakaluwag sa atin, no? Malayang-malaya po tayong gumalaw, ano man ang gusto nating gawin sa ating pananampalataya. Unlike before, talagang pinapatayan ng mga tao yung mga ayaw sumunod sa paniniwala nila, 'di ba? So, dahil nga tayo naniniwala sa Diyos, then hindi po tayo exempted sa suffering. Okay? Mas lalo pong may suffering hanggat ikaw ay lumalapit sa Diyos. Pero sabi dito, we should be glory in our suffering. We have to rejoice in the suffering kasi it produces perseverance. Okay? Habang ikay tumatatag, habang ikay tumatagal sa labanan, habang ikaw po ay talagang tawag doon, na-overcome mo lahat ng yan, it produces good character. Ibig sabihin, mas lalo nating makilala yung ating sarili, mas lalo kang babaguhin, no? Imo-mold yung character mo into a Christ-like character. 'Di ba? Ang character is to hope, into hope naman. 'Di ba? Napakaganda, no? Kasi because of that sufferings, nag-o-produce siya ng isang mabuting bagay para sa atin na mas lalo kang tumatag. Kaya tingnan mo yung mga manlalaro. Ang mga manlalaro, nung sila po ay nag-practice, nag-training, hindi naman ganun kadali yan. So kailangan they have to sacrifice everything, 'di ba? Para lang magkamit sila ng crown na nasisira. Pero sa atin, ang holiness, ang pamumuhay bilang Kristiyano, pagsunod sa utos ng Diyos,
ay hindi ibig sabihin na wala ka ng suffering. In earth, mayroon pa rin. Okay? But then, matuwa tayo kasi even our Jesus Christ, our Lord and Savior, ay nagdanas din ng suffering. Okay? And even the death unto the cross ay dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Di ba? Yung mga ginawa ng himala niya, nakakita sa lahat ng himalang ginawa niya, naka-witness o naranasan. Pero bandang huli, walang tumulong sa kanya nung siya pinako na sa cross. 'Di ba? So, even siya naranasan po niya 'yon. So, dapat ikaw man din kung nakaranas ka ng ganun, as you obey the will of God, din matutuwa ka doon, magpasalamat ka sa Panginoon na mayroong ganong sitwasyon ng buhay mo. It reveals God's love, no? You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verses 6 to 8. Kita natin yung pag-ibig ng Diyos. Grabe, no? Si Kristo namatay kahit tayo makasalanan. Kaya sabi nga dito, pwede pa siguro sa isang tao na mabuti, baka mayroon pang handang mamatay para sa kanya. Pero yung taong makasalanan, sino po ang handang mamatay para sa kanya? 'Di ba? Pero si Kristo, ginawa niya para sa atin na tayo, kahit tayo ang makasalanan, siya mismo ang dumipas sa cross, siya mismo ang naipako doon, siya mismo ang namatay para sa atin. See, that is how the Lord loved for us. Pinakita ng Diyos yan, yung kanyang grabing pag-ibig na ganon. Kaya po tayo, magpasalamat talaga tayo sa Panginoon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross at sa paglinis ng ating mga kasalanan. Number 5, eternal security, the assurance of our salvation. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Okay, verse 19. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be righteous. Ang tinutukoy po dito, kino-compare po dito si Adan at si Jesus. Ang unang Adan kasi ay binigyan ng Diyos ng kautusan, ng instruction, no, ng utos doon sa Garden of Eden, kaya lang siya ay sumira, no, nasira yung kanilang buhay doon, nilabag nila yung utos ng Diyos, and then pinalaya sila sa Garden of Eden, at lahat ng tao ngayon ay dumanas ng ganong kaparusahan ni Adan na binigay ng Diyos. But then si Kristo dumating, no, para ang tao ay tubusin. Kung si Adan ay nagkasala at nagkasala ang lahat ng tao, at namatay ang mga tao dahil sa kasalanan, si Kristo dumating para bigyan ng buhay ang lahat ng magtitiwala sa Kanya. No? Bibigyan po tayo ng pagkakataon na magiging righteous. Okay, sabi dito, obedience of the one man, because Jesus obeyed the will of God, then many will receive the righteousness through our Jesus Christ, our Lord, our and Savior. Diba? Kaya po napakaganda, no? This is the assurance na binigay ng Diyos sa atin. Alright, so this is the conclusion and the challenge. Sabi ng Romans chapter 4 verse 7 to 8, Blessed are those whose transgression are forgiven, whose sins are covered. And blessed is the one whose sins the Lord will never count against them. So napakaganda, no? Mapalad ang isang tao ay hindi na po inaalala ng Diyos ang kanyang kasalanan. Di ba? So ibig sabihin, talagang karoon tayo ng kapanatagan sa buhay natin. Okay? Justification brings reconciliation with God, access to His grace. Dapat we have to rejoice during suffering, reveals God's love, an assurance of our eternal security, and the transformative work of the Holy Spirit in the believer's life. Hence, we must give glory to God and serve Him forever. Kaya nga mga kapatid, hamon ko sa inyo, nawa maglingkod tayo sa Panginoon. Kung tayo kinikilala po natin ang Diyos ay ginawa niya ang lahat para sa atin, dapat gawin din natin ang lahat para sa Panginoon. Okay? So,
ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at dapat tayo maging tapat din sa Panginoon. Maglingkod tayo ng buong puso. Okay? So, yun lang ang atin pong talakayan sa oras po na ito. Tayo po manalangin. Aming Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Saan man makarating, Panginoon, ang mensaheng ito, hiningi ko po, Panginoong Diyos, ang iyong paghipo doon sa mga tao nakikinig nito, Ama. At hiningi ko po, Panginoong Diyos, maunawaan nila ang mensahe about justification at kagandahan ng resulta kung ang tao ay pinatawad mo, pinawalang sala. Makita po nawa ito ng mga tao, Panginoon, sa kanilang kapaligiran, maranasan spiritually. And the Holy Spirit patuloy nawa ang kikilos para po, Panginoon, ituro sa kanila ang iyong salita at siyang magbibigay alab sa kanilang mga puso upang ikay paglingkuran at gawin ang iyong kalooban. Dalangin ko po, ipuin po, may sakit, may karamdaman, ay bigyan niyo po sila ng kagalingan at ikaw, Panginoon, ay patuloy na mangungusap sa kanila, Panginoon. Salamat, Ama, sa inyo po ang karangalan, kapurihan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. God bless po sa inyong lahat.